Ano talaga ang kaibahan na symptom nito? Trangkaso, lagnat, sakit ng kasukasuan, parang trangkaso po. Pero ano talaga ang maaari mo sabihin na kakaiba para ho natin mabantayan? Well, yes, yun nga po yung problema sa kanya kasi early on, yung mga pangunahing sintomas po niya, mahirap po talaga sabihin kung trangkaso to or Nipah virus. So yung importante po doon yung history of exposure to either yung mga bat, mga may sakit na kabayo, baboy, or exposure sa isang taong nagkaroon ng Nipah virus. At ang mangyayari po dyan is kalahati po dyan magre-recover, pero yung kalahati pwede pong mag-proceed doon sa tinatawag na encephalitis. Ang mga sintomas po ng encephalitis, pagmamaga sa ulo, pwede po ito magkaroon ng seizure, parang yung sa epilepsy na nakikita, tulog ng tulog, at minsan natutuluyan na po talaga, it goes into a coma and then pagkatapos nun mamamatay. Kapag ho ba nakasurvive ka ho dito, doktor, no? After yung halos isang buwan na quarantine, totally na ho ba nawawala sa iyo yung virus o pwede pang bumalik ito? Well, sa ngayon po, sa pagkaalam natin, kung hindi naman magkaroon ng sintomas at na-quarantine po kayo, usually tuloy-tuloy na hindi na po siya, o hindi po siya nagtatago sa katawan at bigla na lang lalabas. So ganun po usually yung nangyayari. Sa ngayon, hindi rin natin alam kung ang isang tao na na-infect ay nagkakaroon ng immunity sa Nipah virus. Kasi konti pa lang naman yung mga taong yun, mahirap rin pag-aralan. Pero tinitingnan po rin nila kung ano yung mga protective factors sa mga tao na nakakasurvive. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!